Tatlong magkakapatid ang walang awang pinagpupukpok ng bato sa loob ng kanilang bahay sa Hacienda Bajang, Barangay E. Lopez, Silay City, Negros Occidental noong gabi ng February 6, 2026. Kritikal ang naging lagay ng dalawang magkapatid samantalang binawian naman ng buhay ang pangalawa dahil sa tinamo nitong sugat sa kanyang ulo. Ano nga ba ang update sa kaso ng magkakapatid na Bornales? Walang inabutan ng isang ama sa Negros Occidental pag-uwi sa kanyang bahay noong Sabado. Ang kanyang tatlong batang anak duguan. Tatlong minor de edad na magkakapatid ang pinukpok sa ulo. Patay ang 9 na taong gulang na batang babae at sugatan ang dalawa niyang kapatid matapos hampasin umano ng bato sa ulo ng di pa nakikilalang salarin sa Silay City, Negros Occidental. February 7, 2026, araw ng Sabado, nang makatanggap ng tawagang tanggapan ng kapulisan ng Silay City, Negros Occidental. Base sa natanggap nilang report ay tatlong magkakapatid ang natagpo ang duguan at may mga sugat sa ulo sa loob ng kanilang bahay. Agad namang tumugon ang tanggapan at agad na nagtungo sa lugar. Sa bahay na ito sa Hacienda Bajang, Barangay E. Lopez sila itinuro ng mga residente. Pagdating nila sa area ay tanging mga nagtitipong mga tao na lang ang naabutan nila dahil sa naisugod pa sa ospital ang mga biktima. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay tumambad sa kanila ang dugoang higaan kung saan natagpuan ang tatlong magkakapatid. Ang bahay na ito ay ang siyang nagsilbing saksi sa masasayang araw ng pamilya Bornales. Mahirap lang ang pamilya at tanging pagsasaka lamang ang alam na hanap buhay ng haligi ng kanilang tahanan. Sa kabila nito ay masayang pamilya at sama-sama nilang hinarap ang mga pagsubok at sama-sama din silang nangarap. Mas nagkaroon ng kulay ang buhay ng mag-asawang Edmond at Ronilyn nang isilang niya ang 4 nilang mga anak. Pangarap ng panganay ang mag-iisang flight attendant balang araw. Ganon din ang sumunod na si Jezebel. Samantalang ang pangatlo naman na si Desiree ay nais maging doktor. Ang bunsong lalaki dahil nga 4 na taon pa lang ay wala pa itong maisip na karera sa kanyang paglaki. Kalaunan ay tumungtong na sa tamang edad ang panganay at una nang nakapag-asawa at bumukod ng bahay. Naiwan sa bahay ang mag-asawa kasama ang kanilang 3 anak. Dahil nga sa hirap ng buhay at sa pagnanais ng mag-asawa na matustusan ang pag-aaral ng mga anak at mga pangangailangan ng mga ito ay nagdesisyon ng ilaw ng kanilang tahanan na makipagsapalaran sa ibang bansa. Labag man sa kanilang kaulooban ng mapalayo ito ay sumugal ang pamilya. Hindi na rin sapat ang kinikita ng kanilang ama sa pang-araw-araw nilang gastusin. Bitbit ang magandang pangarap para sa magandang kinabukasan ay umalis si Ronilyn ng Pilipinas at nagtungo sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan ay nagtrabaho ito bilang domestic helper. Naiwan ang magkakapatid sa pangangalaga ng kanilang ama. Subalit ayaw din naman ni Tatay Edmond na maging pabigat sa kanyang asawa at para makatulong pa rin ay pinagpatuloy nito ang kanyang pagtatrabaho. Nagtatrabaho si Tatay Edmond sa isang taniman ng tubo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. 24 kilometers ang layo nito sa kanilang bahay at umaabot ng mahigit kalahating oras ang biyahe. Kung mag-uuwian ay wala nang matitira sa kanyang sinasahod. Kaya naman tuwing Biyernes lamang ito ng gabi umuuwi at muling bumabalik sa trabaho ng araw ng Linggo. Naiiwan ang 3 magkakapatid sa kanilang bahay. Ang pinakamatanda na si Jezebel, ang 15 years old na ang siyang nag-aalaga sa 2 niyang kapatid na mas bata pa. Sa edad na 15 ay alam na ni Jezebel ang ginagawang pagtsatsaga ng mga magulang para lang mapaaral silang 3. Kaya naman sa murang edad ay natutunan na rin niyang magpakaama at ina sa 2 kapatid. Siya na ang nag-aasikaso sa bahay, naglilinis, nagluluto at naglalaban ng kanilang mga damit. Bagamat nasa malayo ay hindi rin naman nagkulang si Nanay Ronilyn dahil sa lagi niyang tinatawagan ng mga anak at kinakamusta ang kalagayan ng mga ito. February 6, 2026, huling nakatanggap ng message si Tatay Edmond mula sa anak na si Jezebel. Sa huling message nito, sinabi nito sa kanya na wala na silang bigas. Dapat ay uuwi siya ng gabing iyon sa kanyang mga anak, subalit bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman pinagpabukas niya na lang ang pag-uwi. Kinabukasan, maaga pa umalis si Tatay Edmond ng Barangay Mansilingan. Mag-aalas 7 na ng umaga nang makarating siya sa kanilang bahay sa Barangay E. Lopez. Ayon kay Tatay Edmond, una na siyang nagtaka nang tahimik pa ang loob ng bahay.
Nasanay na siya na kapag umuuwi ay gising na ang mga anak at maingay na ang mga ito. Pagpasok niya sa loob, bitbit ang bigas na kanyang binili ay agad niyang hinanap ang tatlo. Walang tao sa sala. Pagpasok niya sa silid ay doon niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng tatlo. Nadatnan niya ang tatlo na nakahiga at kapwa naliligo sa kanilang mga dugo. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay, kaya naman agad na naisugod sa paggamutan ng tatlo. Ang 15 years old na si Jezebel ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at basag ang kanyang panga. Kaya naman agad itong isinailalim sa operasyon. Malala din at nasa kritikal na kondisyon ang bunso na si Charles. Samantalang binawian naman ng buhay ang 9 na taong si Desiree dahil sa tinamo nitong sugat sa likuran ng kanyang ulo. Sa ginawang crime scene investigation ng SOCO, lumalabas na walang nawawalang gamit sa loob ng bahay ng mga biktima. Kaya naman una nang inalis ang motibo ng pagnanakaw. Maliban dito ay may 2 malaking bato na may mga bahid pa ng dugo ang na-recover ng mga investigador sa crime scene. Ang nasabing mga bato ang hinihinalang murder weapon na ginamit sa pagpukpok sa ulo ng magkakapatid. Sa panayam ng mga investigador sa mga kapitbahay ng pamilya, ayon sa kanila ay wala silang narinig o napansing kakaiba sa bahay ng mga Bornales ng gabi na mangyari ang krimen. Malakas kasi ang ulan kaya naman wala kang maririnig na ingay. Maaga ding nasa loob na ng bahay ang mga tao dahil nga sa maputik sa labas at malamig. May kasiyahan din malapit sa lugar at malakas ang tugtog kaya naman wala silang narinig na anumang kahinahinala mula sa bahay ng mga biktima. Sa panayam naman ng barangay captain sa lugar, posible umano nakabarkada ng nakatatandang biktima ang salarin dahil sa may mga pagkakataon umano na may mga kaibigan nito na pumupunta doon at minsan ay nagiinuman pa. Bagay na pinabulaanan naman ng ina nito. Ayon kay Ronilyn, bagamat nasa abroad siya, ay palagi niyang minomonitor ang mga anak. Alam niya na may mga kaibigan nito na pumupunta doon subalit kilala niya ang mga ito at kilala niya rin ang mga magulang ng mga bata. Madalas nagtutungo ang mga ito doon para sa mga ginagawang activities at proyekto sa school dahil nga sa hindi pwedeng umalis ang kanyang anak dahil walang magbabantay sa 2 kapatid nito. Kaya ang mga kaeskwela nito ang nagpupunta sa bahay. Sa katunayan, ayon sa kanya, huli niyang nakausap ang mga anak ng gabi ng February 6, 2026 ng alas 8 ng gabi. Naka-video call niya pa ang mga ito at sigurado siya na ang 3 lang ang tao sa bahay. Namatay lamang ang tawag nang magpaalam na sa kanya ang 3 na matutulog na dahil nga malakas ang ulan. Para tutukan ang kaso ay binuo ang Special Investigation Task Group Bornales. Kasunod nito ay una nang naglabas ng announcement ang Silay City Mayor na si Mayor Judith Gallego ng reward na 25,000 na nadagdagan pa ng another 75,000 at nagkaroon ng kabuoang bilang na 100,000 pesos na reward money sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa nangyari sa magkakapatid. Sa tulong naman ng DMW at OWA ay agad na nakauwi si Ronilyn mula Jeddah. Sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital niya na dinatnan ang mga anak. February 10 ay naiuwi ang katawan ni Desiree sa kanilang bahay, samantalang nanatili sa ospital ang 2 pa niyang kapatid na nasa critical pa ding kondisyon. Sa autopsy na ginawa sa katawan ni Desiree at sa kanyang ate Jezebel, kinumpirma ng PNP na negatibo ang 2 babaeng biktima sa anumang sexual abuse. March 17, 2026, sa huling update ng PNP ay mayroon ng mga lumalabas na mga testigo at sa salaysay na rin ng mga biktima na nakasurvive sa pangyayari ay nagkaroon sila ng lead na nagturo sa 2 persons of interest. Base sa salaysay ng PNP, lumalabas na ginawa nilang investigasyon na tangkang panghahalay ang motibo ng mga suspect. February 6, 2026, habang mahimbing na natutulog ang magkakapatid, ay pwersahang pinasok ng 2 kalalakihan ang loob ng bahay. Tinangkang gahasain ng mga suspect ang nakatatandang biktima, ang 15 taong gulang na si Jezebel, subalit hindi sila nagtagumpay. Agad itong nagkamalay at nagwala na naging dahilan para magising ang 2 nitong kapatid na nakababata. Sa takot at pagkataranta ay dito na sila pinagpupukpok ng mga suspect para hindi na sila makasigaw at makaagaw ng atensyon ng mga kapitbahay. Ayon kay Police Regional Office Negros Island Regional Director, Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, ay mayroon na silang mga lead at mas pinapalakas pa nila ang kanilang mga hawak na ebidensya bago nila ihain ang formal na kaso laban sa 2.
Ang magkapatid na Jezebel at Charles ay magaling na at malayo na sa kapahamakan. Samantalang si Desiree naman ay inihatid na ng pamilya sa kanyang huling himlayan sa public cemetery ng Silay City. Sa kabila ng pangyayari ay labis na trauma ang iniwan nito sa dalawang bata, kaya naman isinailalim sila sa counseling at iba pang psychological therapy. Sa ngayon ay wala nang plano na bumalik si Ronilyn ng Saudi. Kahit pa anong hirap ay titiisin na lamang nilang mag-asawa para matustusan ang pag-aaral ng dalawang anak. Ang bahay nilang ito na puno ng masasayang alaala nilang mag-anak ay siya ring naging piping saksi sa isang madilim na karanasan sa kanilang tatlong mga anak. Mawala man ang sakit at maghilom man ang mga sugat, hinding-hindi na maaalis sa alaala ng magkapatid na Bornales ang maulang gabi na iyon ng February 6, 2026. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.